What is up mga idol? Magandang tanghali po, magandang umaga o magandang gabi sa ating lahat sa mga nanonood po. Nasa background ko ay isang SUV Ford na nakabangga ng or naka-aksidente ng dalawa o tatlo or marami po sa loob po ng mismo ng airport facility ng Pilipinas, na kesyo daw po aksidenteng na tapakan yung accelerator dahil daw po automatic yung sasakyan. First of all, I wanna give you guys a hint. Andito po ako ngayon sa United Arab Emirates at guys, siguro po 80 to 90% ng mga sasakyan pong ito ay mga automatic na mga sasakyan. Kita nyo po yan? And then here's the kick mga idol. Meron kasi akong nabasang comment doon na kailangan daw pong i-dispose ang mga sasakyan na katulad po ng mga automatic, kesyo daw po hindi daw maganda. Kasi nga, yun nga po, automatically po, na minsan po ay nagkakaroon po ng hindi magandang description sa mga sasakyan na minamaneho ng karamihan. And here is the thing po that I wanna say to you guys. First of all, ang claim po nung driver ng SUV na Ford na sasakyan is aksidente daw pong nang natapakan yung accelerator, na which is usually nangyayari po talaga sa mga sasakyan na automatic po. Ang hindi ko lang po talaga maintindihan mga idol, dalawa lang po ang pedal na nasa loob po ng sasakyan na automatic. First is yung brake pedal, and the second one is yung accelerator. Ipapakita natin guys yung pagharabas po ng sasakyan ng SUV na Ford sa loob po ng area po ng airport sa atin dyan sa Pilipinas. At titignan natin kung ano yung basic at major na naging mali ng driver. Let's watch this. Oh, 'di ba? Nakita niyo 'yon? Ang isa pa doon na claim ng driver actually po is meron daw siyang nakita na papunta po sa ibang direction na sasakyan, and then narattle daw siya, sabi niya. Kaya ang ginawa daw po, ang nangyari daw po is natapakan niya aksidente yung accelerator at bumulusok yung sasakyan papunta doon. Kaya daw po nabangga niya yung 3 or 4 na mga tao, at guess guys, 2 po ang namatay sa harapan po nung area na yun. At eto yun ito yun mga idol Tigilan po natin yung salitang aksidente. Wala pong aksidente, sabihin natin yung nangyari po, wala pong may gusto. But let's face the reality. Kasalanan ng driver. Kasalanan ng driver. Ako guys, mga idol, personally, I've been driving a automatic car, and I even have automatic license for almost or for more than 7 years in this country. And I'm proud to myself na even single portion of aksidenteng ganong klase po na kesyo doon, natapakan yung yung pedal, and then bumulusok sa ibang lugar yung sasakyang minamaneho ko, wala pong ganyang ganon. At this point mga idol, pag-uusapan natin yung 3, 4 or 5 problema na kinakaharap ng sistemang nasa Pilipinas ngayon, na kung saan may ganitong klase yung mga driver. Tara, pag-usapan natin. Unang-una mga idol, pansinin nyo yung area na pangyarihan ng aksidente. Wala pong barrier sa area pong yon. Malapit po yung driver malapit po yung driver. Should I say, nasa loob po ng parking area yung driver na yon. Ang pinagtatakaan ko, walang barrier yung area po nasa harapan po na para pangharang po sa kahit anumang klaseng, sabi nga nila, aksidenteng mangyayari. Katulad itong nasa picture na to. Ito. Pangalawa mga idol, kadalasan kasi sa mga driver, hindi naman po lahat, sa atin dyan sa Pilipinas ay walang mga modo. Porque meron ka ng lisensya, meron kang pro or non-pro, harabas ka lang harabas. Pangatlo mga idol, masisisi ko dito ang DPWH, at pang-apat ay ang ating LTO. Siyempre marami naman magsasabi sa akin, ba't mo naman din namin DPWH? Bakit mo naman din namin yung LTO? Kasi unang-una po, ang mga LTO po ang nagbibigay ng lisensya sa ganitong klaseng mga kamote driver. Alam mo kung lubak-lubak yung daan. You tell me! You tell me you're in love with me. Mapamotor ka man o mga sasakyan, wala po tayong proper po na
na training sa mga papasok po sa ating lugar ng pagiging isang driver. Pangalawa po, wala po yung iba dito sa lugar na to. I'm telling you guys, dito po sa United Arab Emirates, meron pong departamentong hawak sa mga magbibigay ng lisensya. At guess what? Ang pinaka-stricto po is ang magbibigay sa inyo ng lisensya ay mga pulis. Sa pong departamento na hawak sa iyo ay gobyerno na sila ang magbibigay sa iyo. But guys, before po kayo magkakaroon ng lisensya, dadaan muna po kayo sa butas ng karayom, mentally, physically magagamit po para magkaroon kayo ng lisensya. And the last thing, as I've said mga idol, yung DPWH. Bakit nadamay naman ang DPWH? Wala naman kinalaman ang DPWH sa mga ganyan. Mga idol, kadalasan po na naaksidente o nabibilong nasasangkutan ng mga driver sa atin dyan sa Pilipinas ay hawak po ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Ito pong nasa background ko ngayon ay sabihin na natin hindi na po hawak ng DPWH ng kuno dahil hawak na po yan ng ating airport sa Pilipinas. Pero dapat magkukumplay po tayo sa DPWH kung bakit nga ba ganitong klase mga eksena ay nagkakaroon po tayo ng aksidente. Katulad ng sinabi po, ito, nakita niyo yan, di ba? Nakita niyo yung sa background ko ngayon na video ng area dito sa UAE na napaka-stricto po sila when it comes to health and safety. HSE, Health and Safety Environment type of pamamalakad sa lugar dito. Dapat po ini-implement po natin yan, which is sa atin, hindi ko naman po nila lahat, pero meron kasi nangyari naman pagka nabibigyan, nahulugan ng mga ano ba dyan, magbago na po tayo, baguhin po natin yung sistema. Marami pong nangyayari dyan sa atin sa Pilipinas na marami pong nadidiskrasya. Let's stop this kind of bullshit thing and then ayusin po natin. Ingat.